treatment nila sa pera ng bayan. No? Nakita natin na may mga flood control projects na supposedly these are climate change expenditures. Ito ay nakaka-prevent ng pagbaha sa ating mga lokalidad. Pero ano nangyayari? Kita natin na dito nga sa Bacolod, ang main thoroughfare, binabaha na at normal na ang pagbabaha doon. Ito ang karanasan ng lahat ng kabataan at mamamayang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa Malabon po, kung saan ako galing, ang huling baha na nakakadilubyo 2012. Then biglaan nagkaroon 2024. And ngayon ulit 2025, lagpas tao po doon. Ibig sabihin, meron pong mga kabarpakan na ini-implementa noong 2023 pala or 2022, papuntang 2023 hanggang ngayon. Kita natin to dahil actually ghost o substandard ang mga flood control projects, no? Mas magaling pa sila kaysa sa mga kabataan. Mas magaling pa sila sa kabataan na sa thesis requirement ay kinakayod natin hanggat makamit natin yung pagkakaroon ng totoong ambag sa knowledge production. So tayo bilang kabataan, agrabyado ba tayo sa paulit-ulit na baha? Yes! Ayaw ba natin sa paulit-ulit na baha? Ayaw! Kaya nandito tayo dahil naniniwala tayo na may mga sangkot. Meron pong mga engineer, may mga architect, merong in charge sa widespread corruption na ito. And dito, nakita natin sino ba ang sangkot. Kung merong mga district engineers na lumalabas, sila daw yung nagpa-facilitate ng mga iba't ibang flood control projects, nagbibigay ng pera, no? Kanino nagbibigay ng pera? May perang nakukuha ang mga kongresista, nilayunin nila para tuloy-tuloy yung ligaya ng ilan. Meron din, ito ang risk findings, no? Ang Malacanang. Ang Malacanang, hindi lang po sa flood control. Meron silang state or kickback ng iba't ibang proyekto na meron silang cut of the pie, kumbaga, no? This includes roads, bridges, this includes roads, bridges, this includes even yung funding for ASEAN meetings daw. ASEAN meetings, 5 billion pesos worth. Pero sa isang buwan lang ito lalabas. Tama ba na 5 billion pesos para sa meeting? Kasi yung mic, sorry. Okay. Dapat managot Lahat ng sangkot! Ayan, so rinig naman tayo. Ang gagawin natin, tuloy-tuloy ang ating discussion. Mag-e-establish kung bakit tayo nandito. No? Nakita natin yun nga, flood control projects, may sangkot, up all the way up to Malacanang. Ibig sabihin, dumadami yung pruweba, dumadami yung account, dumadami yung testimonies na may pork barrel system na ginagawa kung saan ang mga kongresista ay merong mga assigned na mga allocables na ang ending may malaking kickback sila. Pero ang mga kongresista lang ba ang nakakabenepisyo dito? Ang klaro po sa mga findings natin, hindi. Dahil una, andyan ang DPWH na siyang orchestrator actually ng pagkakaroon ng allocable. Sila ang nagdidikta kung sino at magkano ang binibigay kada kongresista o senador. No? Sino po ang in charge dito? Ang sabi ng DPWH Yusek Cabral na siyang nag-decide ng formula, DPWH Yusek Bernardo na lumalapit sa mga sa senador, sinasabi na ito yung allocable nyo, ano bang projects ninyo na ilalagay natin sa loob ng budget or gagawing insertion para at the end of the day, meron kayong iba. At ano din ba ang nagiging account ng ibang mga tao? Kilala niyo po ba si former Representative Zaldico? Yes! Alam niyo po ba na hindi ko siya kaano-ano? Yes! Ayan. Ang dating representative na si Zaldico, siya po ang tinatawag nating Committee of Appropriations.
Ibig sabihin, sa level ng House of Representatives, siya yung in charge sa budget. No? At ibig sabihin, sa kanya pumupunta ang mga kong para sabihin, ito yung mga budget ito yung mga projects na babudgetan ko, ito din yung kailangan na mapasok sa budget, at ang hindi sinasabi nila out loud, para mga kickback kami. Tapos, pag na-nominate na yung project na yan, meron dapat bidding, quote-unquote. Ibig sabihin, may mga iba't ibang contractor companies magsasabi, ending na to, pwedeng sa akin kung mababa yung bid ko. Pero ano nangyayari? Luto na po ito. Sa Senate Blue Ribbon Hearing Committee, tinanong si Yusek Bernardo, ilan daw ang mga government projects na luto, pre-arranged? 100% daw. Ibig sabihin, walang totoong bidding. No, ibig sabihin, ang mga kongresista, ang mga kumpanya, nag-uusap-usap na yan para magkano yung project, magkano yung kickback, lahat yan, inayos na yan. No, ang ending, sino ang talo? Taong bayan. Dahil ang pera na to ay hindi naman pupunta sa tamang pupuntahan. Ang flood control project, palpak. No? Ang mga iba't ibang batayang serbisyong manipulan, kulang o konti yung pondo. Ang sasabihin, wala kasing pera. Ang priority kasi flood control. Ang priority kasi itong bridge, itong daan. Pero ang ending ay pagnanakaw pala ang ginagawa niya. Bakit ba ganito ang sistema? No? Ito ay dahil kailangan nating tignan yung realidad na hindi naman nakasulat sa konstitusyon o sa mga batas. Kasi ang daming batas na nakalagay, may Supreme Court ruling, sabi, unconstitutional ang pork barrel. Nasusunod ba siya? No! Hindi! Nandiyan pa rin ang pork barrel. No? Nakalagay sa 1987 Constitution na may right to organize tayo, may right to living wage, ang mga manggagawa, etc. Nararamdaman ba ng mga manggagawa itong living wage na to? No! Kaya, kailangan natin i-analyze ang katotohanan ng Philippine politics, ng politika ng Pilipinas. At ano ba siya? Siguro ang isang pinaka-truth na naramdaman natin across centuries ng pagiging nandito, merong dalawang uri. May uri na nananamantala ang exploiter, and then merong pinagsasamantalahan o ang exploited. No? Across history, iba-iba kung sino yan. Pero ngayon, sino ang mga nag-e-exploit? Andiyan yung tinatawag natin landlords, para kung sino man ang mga farmers, hindi nila bibigyan yan ng lupa, hindi nila bibigyan ng magandang sahod, ibabaon sa utang kasi patuloy ang pagkita nila. Meron din tayong tinatawag na imperialismo. Kanina sinabi nyo, diba, kailangan mawala at mabagsak yung imperialismo. Ito ay dahil ang interest at ang merkado kontrolado ng Estados Unidos at pinapasunod nila lahat ng nasa baba, including ang Pilipinas. At syempre, may tinatawag tayong burokratang kapitalismo. Alam niyo po ba kung anong burokratang kapitalismo? Yes! Ayan yung sa likod, hindi alam. So, i-explain ko. Ang burokratang kapitalismo ay isang sistema kung saan ang gobyerno, ang turing sa kanya, ay profit-making machine. Ano ba ang gobyerno? Dapat ito ang nagbibigay ng batayang serbisyong panlipunan sa lahat. Serbisyo ang dapat na hinahatid sa atin. Pero ano ang realidad? No? Ito ay isang elite clique ng mga ilang tao kung saan gumaganansya sila sa loob. Dalawang paraan yan. Maraming paraan yan. Pero dalawa ang pinaka-main. Una, gumaganansya sila sa korupsyon. No? Lantarang, ang pera, ipubulsa nila. O gagamitin nila ang kaalaman nila sa batas o kapangyarihan nila para ang ending, may pera dyan sa kanila. Ikalawa, magpapasa sila ng mga polisiya na ang mga benepisyo, mga negosyo nila o mga negosyante na partners nila. Ano example? Diba?
Ang mga manggagawa matagal nang pinaglalaban ang pagtaas ng kanilang sahod. Pero ano ang paulit-ulit na sinasabi sa atin? Hindi kaya ng ekonomiya natin, babagsak ang ekonomiya kung lumaki yung sahod ng mga manggagawa. Kung tataasan natin yung national minimum wage. Ano ang nagiging ending kapag bababa ang minimum wage? Malaki ang profit na napubulsa ng board of directors, malaki yung nabubulsa na profit ng mga may-ari ng kumpanya, na sino-sino ba yan? Sila din yung mga politiko, mga anak o kapamilya ng mga nakaupo sa pwesto. Tama ba yun? Hindi! Kaya naman, ang ating tuloy-tuloy na panawagan ay itong mga salik at mga paghihirap sa lipunan kailangan nang mawala. No? At mangyayari yan hindi sa maliit at paliit-liit na pagbabago ng batas. Dahil alalahanin natin, sino bang nasa tuktok? Sino ba ang nasa kapangyarihan? Diba sila-sila lang din? Sila-silang mga parehong pangalan, at ang mga pinaka-pamuno dito ay ang pinaka-famous OG Nepo baby ng buong Pilipinas. Sino? Si Bongbong Marcos. Si Marcos Jr. Kaya, ang mga patuloy na kailangang hamon na tanggapin ng kabataan ay may sakripisyo para magkaroon ng pag-unlad ng ating lipunan. Ang ating mga karapatan, hindi yan binibigay. Ito ay pinaglalaban. At meron dapat tayong binibigay na commitment, binibigay na oras, para lagi nandiyan ang pressure, nandiyan ang organisadong kilusan na patuloy na magdedemanda ng pagbabago. No? Hindi po nakasalalay sa akin na nasa loob ng Kongreso na magpasa ng kung anong bill para magkaroon ng tunay na pagbabago. Ang gawain ko lang po sa loob ng Kongreso ay bigyang plataforma ang mga demanda nyo, no? Ang mga manggagawa, ang mga kabataan, ang mga magsasaka, ang mga nagsasakripisyo dito sa kalsada, sila ang magde-decide kung ano ang kinabukasan natin. November 30 ngayon. Ito ay kaarawan ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, siya po ay isang manggagawa. At sa kanyang mga experiences sa pagtatrabaho sa ports, sa pag-aalam ng mga teorya, nakita niya, nalaman niya first hand na may pananamantala sa mga manggagawa. Napaka-makapangyarihan ng manggagawa kung magsasanib puwersa. Pero patuloy ang mga Kastila sa pagkontrol ng kapangyarihan. Kaya naman, tinatag niya para tutulan ang mga konkistador, ang Espanyol, ang KKK, ang kataas-taasang, kagalang-galangang katutunan ng mga anak ng bayan. Una ang pwersa para ituso ang kinamantalo sa aton nandito pamuluyo. isang lunduan ng laban. At nandito para ipagpatuloy ang pagmumulat at siyempre Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Iskolan! Ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Iskolan! Ng bayan! at patuloy nating pagkilos ang magbibigay ng energy na 30 years already an arrest warrant for the likes of Saldico and the other DPWH officials. Are you satisfied with the actual government regarding them? Sa tao! Huwag gawin negosyo! hanggang doon merong bigger Servisyo sa tao! Kurap na meron po kongresista! naging Kurap na senador! Executive Secretary Bersamin, and Magkasugat even na President kita! Marcos Jr. himself. At ang Sa kanyang mga pagbansya relatives in protesta! power. Sa subukan Hanggang na ngayon hapon! ay wala pa rin serbasyon, investigasyon at sa aksyon mga laban sa opisyales kanila. sa Bakit atong ganon? May funksyon ang kahapig sa ngalapan ni Pumuluyo! Kabataan! Hanggat walang aksyon sa ganon, nasa Pagkasa ng bayan!
ways? No, dahil because syempre kailangan ng investigasyon, kailangan ng pagkakaso at pagkulong, pero kailangan may pagbabago rin ang panuntunan. Dapat merong anti-political dynasty bill mapasa, dapat meron ding electoral reforms, dapat meron ding genuine party list law. Lahat ito kailangan makamit at makakamit kung araw-araw kumikilos ang mga kabataan para i-pressure ang gobyerno, ang lahat ng mga kapangyarihan na mangyari. Salamat. Thank you, Git. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you, Git. Ingat. Salamat. Hello. Salamat. O sige, pinagalan kami nung ito, no, mamanta lang ito. Alam mo na, please, o sila nyo, nilala na lang kita, 17 minutos, gulang preparar. So, 1:30 dapat, tungkol na kita, kaya kulay sa tungkol pinin, ang atong pagkain noon. Bakit ito kita makasyon sa mga ayaw kita? No, kita kami ito, ang atong istos, kumulado na ito, ang atong mga insing, ganito ba kami natin? Ato mga madre, nilupot sa buuluyo, ako pangayoon ang pagbago sa atong gobyerno. Ang mga manggaranon, mga imon, nag-inorganize subong, tanan kita, mga biktima, sa kinawatay sa gobyerno. Wala sa accepted, wala sa nula nito, kasi ilang pagpangawat diri sa aton sa gobyerno. Gani mga kikukid ka nagkakabagay, kapangayon natin sa ila, sobra na, tama na, bago na, preso na sila. Subuman sa tanang pagpapalihan sa Pilipinas Panguhan sa ila Senior Obispo Bishop de Julio Adihan Nagaupugman Direktor forward na kita. Palakpakan nato ng delegasyon alin sa SOR sa Maynupit Church ara nagapanguno ang mga kapilian sa pagmarcha alin dito. Ang makita nato ni Subong ang chairperson sa Clergy for Good Governance, si Father Michael Cuenca. Palakpakan nato si Father Michael Cuenca. Sumuman sa nato mga kaparian, Father Jeric, Father Marvin Pahadog, sa ato ng mga sakristan, ato mga senarista. Palakpakan nato sila. Nag-upod man dire ang aton main speaker kasi nila hapon aton na rin Luis Manga, ako representative congressman Kabataan Party List. Palakpakan naton atong kabataan aton na rin Luis Mandako, congressman. Welcome. Salamat po sa iyong presidente.
Philippines. Agustina Missionary Philippines. Break the chain, stop the corruption. Magimunos Negros. Palakpakan nato nato mga madre. Upod sa kay Atty. Andrea C. Palakpakan nato Andrea C. Father Taiko. Palakpakan nato sa Father Taiko. Palakpak, Father. Salamat sa inyong presensya. Sige, diretso abi palihog dito. Diri sister, no? Hari ka mo diri. Dason atong delegasyon palihog. Ato niya nga kuan, Marcel, ang ato mga tao dito palihog para tuwang. Sur, palihog ikulong. Ang mga kurap. Sining sa Negros Youth. Palakpakan nato Negros Youth palihog. Dire. Hindi anay ka mo, hindi ka mo. Hindi anay ka mo na. Kaya sila mato niya pa. Dira lang anay ka mo. Kagpalunso nato niya sa delegasyon sa Norte. Okay, dira lang ka mo. Kaya silang palunso nato diri. Tama na, sobra na. Lahat ng sagkot dapat panagot. Ang bayan ayaw sa magnanakaw at Agusadong Network Alliance ng Diocese ng Bacolod. Pasundo naton ang delegasyon halin niya sa Norte ng Bahen. Tama na, sobra na. Palakpakan naton atong spokesperson sa tama na atong nanay former Governor Lito Cosuluela. Upod sa atong mga kaparian, Father Pao, Christian, palakpakan naton atong mga kaparian, atong mga halin sa sur, atong mga madre halin naman sa sur, palakpakan naton sila. Ang PM Partido Manggagawa, palakpakan naton sila. Sunod kita di palihog. Ang ating yung Marcel palihog, atong Marcel i-facilitate. Dabo pa ng tao, ano na ito padala. Atong Marcel palihog. Atong kulong pa. Ang Norte, mag-forward para ito ito. Ang Soria, mabili na gabanay. Ang Norte, palihog. Nag-ritso ka mo dili. Norte. Mabuhay ang Partido Manggagawa. Palakpakan kayo. Sunod palihog para ito dito. Palakpakan nato ang delegasyon na linya sa Caris at Ham. Hindi ko na mabalaan ko ang delegasyon sa ato mga parokya. Wala ako nakakuha na dala sa inyong pan. Inyong ano ganit? Inyong streamer parang balaan nato kung dihin ka mo. Palakpakan nato ang delegasyon alin sa Pangimudos Negros. Bacolod sa Paron. Kaya nakakalunod. Yan sa ano gani? Sakit? Ay, stop. Bayan. Ang bayan. Palakpakan natin ang bayan. Biktima kami sa kanong pislimaha ng bagyo. Biktima kami sa magkurapsyon sa putas sa gobyerno. Tapuso ng korupsyon. Pihak Negros, hindi ko mga obrinos, palakpakan natin sila. Ano gani? Hindi ko naman dito palihog listing hatag sa ako ni Abikwan para mapaibalo natin sila. Trillion March ang St. Joseph the Workers. Ibi Magaluna sa magpamunan ni Father Erne Larida. Palakpakan natin Father Erne sa Ibi Magaluna. Ang
Russia. Palakpakan natin ang pamunan si Father Salvador Barcelona. Lahat na sakot dapat managot. Wala pa matapos sa mga tao. Sige pa pangmarcha, ari pa sila sa tubangan niya sa katedral. Huwag pa matapos sa garamuhon sa ato mga tao. Palihog, sulod dito ang diri nga bahin. Padayon ka mo palihog. Palakpakan natin ng PRRM. Salamat sa inyong presensya. Subuman sa Our Lady of Lourdes, Paris ang Bata, yung pamunuan ni Father Mau Buenafe. Hindi ko na magkita ang delegasyon sa ato ng mga parokya. Palihog, hindi lang ang magsunggod. Tawag ina. Ay importante ari kita dito na. Sige. Laban Lasaliano, palakpan natin ato ng mga estudyante, ato mga brothers, ang mga teachers natin, alin sa Lasal, palakpan natin ang University of St. Lasal, Bacolod, St. Joseph de Asman of Mary Chaplaincy, Mountain View, sa pagpamuno ni Father Samson Mariano. Kung hindi ako makita inyong mga kuwan, inyong mga anong gamit, tapulen, palihog, hindi na ako makita. Stop robbing the poor. Sino na? Sige, Lasal. Thank you, Lasal. We recognize the presence of Queen of Peace Parish. Napagpamuno, Father Bitsa Guadalupe. Palakpakan natin ang Queen of Peace Parish. Sige. Sige pa na yun. Lasal pa rin? Thank you very much. Ang taga-Lasal yung mga fighter, sino mo? Okay. Palakpakan, Lasal. The students ng Lasal, ng mga teachers, mga maisog na Lasaliano. Feed Up Incorporated Federation of Urban Poor, sobra na ginawatay sa Kabansang Bayan. Palakpakan natin ang Feed Up Incorporated. Centro Pares, Tansa, Imi Magaluna, Bigdaret of Victorias, Father Rigner, palakpakan natin. Adines Father Rigner, Arisede, San Diego Pares, Asilay City, pamuno ni Father Ansola. Sige. Palakpakan natin ang mga kabataan party list. Palakpakan natin ang kabataan party list sa itong pamatanon. NUPL Philippines, palakpakan natin. NUPL Philippines, a National Union of People's Lawyer. Ano ba gid? Our Lady Musol Rosary Chaplaincy, Rosario, Pueblo Rosario, Rico. Palakpakan natin si Padre Bordo. Di na si Padre Bordo. Okay. Damo-damo na sa atin. Subong na mga pa ng mga tao. Damo-damo na. Hindi ka magpalagyo, kaya rin kita diri subong para magpautwas, mag-protesta. Negros Island Region, palakpakan natin ato ng mga teachers ang Alliance of St. Teachers, Immaculado Concepcion, Central Baao, yan ni Father Minong, palakpakan natin si Father Phil Duaman, Ilantad, ang mga kriminal. Ipanalo ang sambayanang Pilipinas, ikulong, ibalik, buwagin ang mga kurakot, pirambayan, ibalik, buwagin ang Lisania, tapusin ang korupsyon. Ano na kay sinina? Kilan kaysa Negros Occidental Corporation. Di na nga bandera. Ang bandera Philippines, palihog, hula mo na ito na. Di na.
ang flag of sa Philippines kaniyo. Ato. Yan. Pwede mahulang, sir? Ang imo mga katawhan nga ninindugan sa tunga sang pilas sa amon mga tagipusoon bangod sa mga pang-abuso apang pag-un kami nga magalaom. Oo, akig kami sa mga ginahimo nga mga pang-abuso apang initanan nagaugat sa among paghigugma sang pungsod nga imo ginbugay ang Pilipinas. Ikaw, O Diyos, ang nag-abri sa mga mata sang amon mga katigulangan. Agod nga batukan kag panginmatyan ang amon pungsod sang revolusyon ng pangunahan ni Andres Bonifacio nga among subong ginapadayon nga ginahandog paagi sa iyang binilhon nga halad para sa kahilwayan sang pungsod. Kabay nga sa liwat imo pagadabdabon ining amon nga mga kaakig sa amon mga tagipusoon apang ang kalayo sang kamatuoran dungog kag kaisog amon nga maproteksyonan ang katawhan kag kaayuhan sang bilog nimo nga katawhan. Pakinggan mo, Panginoon, ang daing ng inyong mga anak. Ang mga magsasakang ninakawan ng lupa't ani, mga manggagawang dinadaya ng pasahod at maralitang pinabusalan ng takot at pangako, ang pamilyang umiyak habang ang ilang pinunong pinagkatiwalaan namin ay nagpapasasa sa nakaw na yaman. Hindi kami nagtitipon upang maghasik ng galit, kundi upang manindigan para sa katotohanan. Hindi kami humingi ng paghiganti, kundi hustisya. Hindi kami humarap bilang kaaway ng sinuman, kundi bilang mga anak ng liwanag na tumatanggi sa kadiliman. Diyos ng katotohanan, ilantad mo ang dapat ilantad. Huwag mong hayaang matabunan ng kapangyarihan ang katotohanan. Huwag mong pahintulutan na ang salapi ay maging sandata laban sa bayan. Huwag mong hayaan na ang hustisya ay mabili o ang katotohanan ay patahimikin. Sa iyong biyaya, Panginoon, panagutin mo ang dapat managot, ikulong ang dapat makulong, at linisin ang aming lipunan mula sa ugat ng pandarambong at pang-aapi. Gawin mong tapat at walang kinikilingan ang mga investigasyon. Matuwid ang pagdinig at makatarungan ang hatol. Para ang bayan ay muling maniniwala at ang kabutihan ay muling mananaig. Panginoon, pagalabin mo ang iyong simbahan. Huwag mong hayaan na maging tahimik kami sa harap ng mga kasamaan. Huwag mong hayaan ang pananampalataya ay gawing taguan ng mga tiwali. Gisingin mo ang bawat Kristiyano na ang pananampalataya ay hindi lamang dasal kundi gawa. Hindi lamang simbahan kundi pakikibaka para sa dangal, katarungan at kabutihan ng bayan. Panalangini kining imo nga mga anak nga paagi sa panudlo ni Kristo nagatingo, agod nga mangintingog kag singgit sa bilog nga pungsod Pilipinas. Singgit nga wala sing kahadlok, singgit nga hindi mabakal, kag singgit nga andam nga manindugan para sa mga biktima kag mga ginapigos. Pamatii o Diyos ang mga kabataan nga nagahandom sa maayong agwas damlag, ang mga mamumugon kag mga pigado nga amo ang matuod-tuod nga mga biktima sining mga katiwalian. Pag-una ang amon mga balatyagon kapin pa sa sining mga pamuluyong Pilipino nga nanindugan, nakigbato kag nagasinggit. Tama na panagutin at ikulong ang dapat managot at isauli ang pira ng kaban ng bayan.
at sa huli, O Diyos, pagalingin mo ang aming bayan. Pagalingin mo ang aming mga institusyong nasira ng kasinungalingan. Pagalingin mo ang alaala ng sambayanan na paulit-ulit na nasaktan. Pagalingin mo ang mga sugat na nilikha ng kasakiman at mga abuso. At gabayan mo kaming lumakad patungo sa lipunang makatao, makatarungan at makadiyos. Isang lipunang malaya at hindi lamang pinapangarap, kundi sama-sama naming itinatayo sa ilalim ng iyong biyaya. Sa iyo, O Diyos ng bayan at kasarinlan, ipinagkatiwala namin ang aming paninindigan, ang aming tinig, ang aming pag-asa sa pangalan ni Kristong aming Diyos at kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pungsod Pilipinas, ang ato mga urban core, samtang gianong sa baha ang ilang mga balay, samtang nagutamo patay ang kabataan, ang politiko, ang ilang mansion may swimming pool, ang ilang mansion maayo, kag hindi malabot sa baha, kaya ito sa mga ingrante ng mga subdivision. Ang ato mga estudyante nag-aantos sa kutok na eskwelahan, nag-aantos sa mahal na edukasyon, samtang ang mga hula-huyan ng mga kuwet ato sa ibang na pungsod ang ina mga kabataan may anak at mga salakyan. Ako na kay justisya ang ini ang pungsod Pilipinas kung padayon naton ang bulok na kapitalista na nag-enjoy kinahimong negosyo sa pamilya ang paginahong sa pungsod Pilipinas. Ang naman sobra na, tama na, lahat nagsangkot, dapat malagot, ang kurap dapat ikulong. Pero ang pinakamasakit sa kabatuunan, ang kurap ala sa tupad saan ka-imbestiga. Ang kurap ala mismo nagapag-priskon pa at nagapalakpak sa ilang mga lider. Amo na ang kabatuunan, masugot kita na wala kang priso. Dapat ang atong kainin, kapito natin sa magpadano, sa pag-organisa, para hindi lang sa sunod natin na pag-ibakas, hindi lang niya mo niya mapuno. Dapat palibutan natin ining plaza sa syudad sa Bacolod. Kung kabahan ang Bacolod, papaon natin sa protesta ang Bacolod City. Mga kautulan, daw nahadlo kita pag-pensyon sa mga dapat manamat, sa dapat may mapriso. Gusto natin hindi lang sa mga kontraktor, hindi lang sa mga senador, hindi lang sa mga congressman. Dapat naputo natin sa Malacanang
kita ang pagbago ari sa atong kaugalingon. Dapat kita mismo magibakas para papasok natin ang burokrata kapitalista kay kita mismo ginahinto na pinaagi na paggamit sa poder, pinaagi sa ilang negosyo nga ang ilang poder ang mga ginagamit. Isa pa, ang balidi mahimo kita ang isang kabil para dulaon ang dynasty. Kapatid ka mo! Hindi! Talagang malakandang! Alin sa presidente, bakato siya bata, bakato siya makaisa, ako na ang vice-presidente. So ano ang atong lauman? Ano ang atong lauman, mga kauturan? Ang atong pag-isa, ang atong ululupon na paghulag, pag-isinggitan, tama na, sobra na, lahat ng sangkot, dapat mula dito sa Bacolod ng Negros Occidental, mula dito sa Bacolod ng Negros Occidental, dapat ako na ang atong singgitan. Mga kauturan, isa kataas kamao, tagsalulo, kita sa atong panindugan, sa piyak sa kainit, sa piyak sa atong kapigadohon, pero nagpakita kita, tara, atong pasabton ang mga walahuya ng mga kabataan sa Pungsod, Pilipinas. Maligapon, magdadamang kasalanan. Palakpakan, Sintore Rosales. May listahan ko di. Okay. Sino di taga-Oriental? Alsa Kamot? Okay? Okay. Sino di ang taga First District sa Negros? Alsa Kamot? May nag-alsa. Sa First District of Negros, may total ka mga Paskwa sa 2023 to 2025 sa balor nga 5.49 billion pesos. Ano di sa 5.49 billion pesos? Amo na sa ang allocable kag allocable nga budget sa inyo district office. Abi palakpak. Sino di taga second district sa Negros? Ara. Sa second district, ang ila Paskwa is 6.5 plus billion. Sa sulod sang 3 katuig. Ang Bacolod, sino gusto makabatiya sa Bacolod? Beluat be, sino gusto makabati? Sa tuig 2023 to 2025, ang Bacolod City may ara sang 5.9 bilyones. It was confirmed yesterday. Kung makatanaw ka mo sa inyong website, sa iya sang PCIJ, diragin breakdown. Ano ining 5.9 billion pesos? Amo na siya ang infrastructure projects. Kung itotal naton ang bugos nga NIR budget, kaya punon ang ining palibot sang tag-1,000 ka pesos. Di ba lang, kapoy na kamo? Kapoy na kamo sa kinawatay? Amo ning pamangkot kagina nga masubo sa akon sa isa ka kautot nga media. After sang rally naton, maano kita? Pauli, Pauli, kumod. Ano ta? Check! May ara nga substandard. Pamangkot pa na? May ara wala. Okay, are, papakot. Pila kabilog ang substandard sa bugos nga Bacolod City nga infrastructure project at sa kamot sino natambal? 50%. Wala. 60%. Diretso unta. 100%. Okay. 100% substandard.
Yes, 2 days ago, mga pinalangga, I was informed by someone who has personal knowledge sa report sang AFP kag PNP. And according to them, ato na to subong sa ICI, ang listahan nga according sa ila may duwa ka ghost project sa syudad sang Bacolod. Ang question, ano ang himuon ta para magmuklat si ICI kag si Blue Ribbon kag si Ombudsman? Amo na ang purpose nga nagarali kita. I know lailai kita role. Kami maimbestigar upod sa inyo JP, maprosecute kami kung kinanglanon inyo PL kag mga volunteer sa profession. Iban diri mga lawyers gapa nago lang po ari diri. Mga engineers, doctors, environmentalist. Although nakita naton nga pabalik-balik na lang kita. Ang challenge ko lang pamangkot sa inyo. Happy ka mo sa aton gobyerno? Upod man kamo bala sang wala nagapati sa ining pakigbato nga ini. Ay nung iba nagpalaway na kay Kapoy. Okay lang. Ang pinakanami, gani ko nga panahon sa revolusyon, ang panahon nga ara ka sa madalo, ara ka sa kadulong, nagapamati ka sa gapya sang hangin, tubang mong kingki, kag ginapamatian mong musika. Dira mo ginaanduraw, gayong gani. Do mo gino? Na? Sige lang, ambal gani naton. May kanta gani nga ano gani na ihimbing mo ang pagod mong katawan. Okay? Para buwas? Para buwas? Padayon naton? Sino willing diri sa panawagan namon? Next month, December kung kaya, we will be drafting the second citizens complaint. And we want every sector nga may representante nga magperma sa complaint. Sino mapirma? Liwat, sino mapirma? Kaya nyo? Ginaayo namon nga sa youth sector may mapirma. Sa professional may mapirma. Pwede bala nga ang Council of Concerned Citizen upod kita tanan? Pwede? Dugad-waduhaw? Kapoy na. Ang maupod, may premyo! Anong premyo? Bawion nato lagi kawat! Bawion nato ang ilang manggan. To be honest sa inyo, I know ibang diri sa inyo kabalugin. Ibang diri sa inyo nakita ko, upod ko sa una sa syudad. Ina mga nanay ko da, mga tatay, dira sa mga sidewalk vendors, kilala ko na nila kay sa una, ako diri ang head sang City Legal Enforcement Unit. Almost every day nagalabay ko diri sa dalan. And look at us now. Ano ang nagbago sa aton nga pumuluyo? Wala. Di ba file kami kaso, kinabuyayaw kami. Kuno sabad sa amon, hindi na lang kami mag-file. Mamu, ang mga lawyers, ara-ara, ang inyo PL, gay-post lang na. Ang inyo PL, maupod na. Fire! Mga nanay, I know subong kapoy na gig. Especially ng aton mga brothers sa business, mga professionals naton, stop corruption, be honest, tapat, dapat. Okay? Ang bansang mga estudyante, we study hard, you still harder. Damo nga panawagan. Expect ka mo. We will answer the call. What's next? Next is no choice. Do you think sa pangamuyo talang singgitan, madutlan na sila? Paano madutlan mga kapal mukha? Hindi na sila madutlan, Pads. Lawagon to, Pads. Gusto nyo lawagon? Gusto nyo lawagon? Kigan, tadi karoon na bisyap. Hindi na lang kung maglawag, ulaton nyo na lang next week. And we will also appeal sa tanan ng mga kauturan. Especially sa kabataan bala,
intra ka mo kapangayo galing ko pasensya sa engagement ko kagapon. Sorry gid. Nag-distribute ako bi t-shirt gapon pareho ni Blau para may maupo diri sa aton. Sa liwat hindi gid kami magpadugay kay ano kapoy-kapoy na kamo. Pero I hope gusto ko liwat makita sino di taga Bacolod. Halos tanan taga Bacolod. Sino di ang naigo sang baha al sa kamot? Sigob. Sigob kabi pagbagyo wasak man ang atop. I would love to tell you this very short story. Mga kauturan, ginaigsan lang namon. To be honest, because sang bagyo sa piyak ka bahin, sang syudad sa piyak ka banwa, ang pamilya sa akon asawa, tanan panimalay, wasakit, dunotkin. And struggle man kami, na? Pero hindi pwede ang barko sa akon asawa. Hindi pwede nga hindi kita mag-intra sa pakigbato. Kaya kung kami lang ya, tiwai mo kami bata, duwa na lang kami. Okay na kami ya. Pero hindi pwede muna mga nanay. Sa mga kabataan, gid lastly ga-appeal ko. Sino di mga estudyante al sa kamot? Mga estudyante al sa kamot, kabataan. To be honest, prangka nga istorya, kamo na lang gituod ang pag-asa. Kamo na lang gid. Ha? Kabataan? So mga nanay, ay nung iba kaulat na sa inyo, mapuli lang mo. So sugod subong, ginapangabay namon, upod kita sa aton pakigbato. Konse, upod kita, sinuli, di na ako magsinggit Pero intindihan nyo na. To be honest, masubok man, pero dapat may mapreso gid. Okay? Gapati ka mo sa dipinsa nila nga inosente sila? Gapati ka mo sa dipinsa nila nga politika lang na? Ha? Gapati ka mo nga ni Singko ay sila maging kuha? O taga Pombo, pati ka? Taga Action Radio, pati? O tanan nga media, pati ka mo? Sorry, one last thing ay ang balko sa tubang sa kamera. Sa mga politiko, mga congressman, mayor, councilors, you know who you are. Kabalo ka mo kung paano ang inyo pangabuhi nagtinad. Tanay pasalamatan yung pumuloyo nga nag-amot. Sister, so good sa sininga adlaw, isipan nyo ang legal interest. Balong ka mo kung pilang legal interest? Pila? 6% sa pila katuig nila nga gintago, gingkawat ang kwarta tama lukot ta legal interest. Chargeable sa attorney space sa inyo PL. Eh then joke ko lang na. Dalaw na lang mga kapitan ko no. Okay. Oh, are. Okay. Ga-agree kita nga lahat ng sangkot dapat panagot? Iluwat pe. One last jump. Lahat ng sangkot. Lahat ng sangkot. Sino ang sangkot? Galing ka budlay gali no. Sige na lang. I know I have to cut short kay base hindi ko mapunggan. Kay may kwan, ano ganay pads? May gag order. Bawal ko no mamuyayaw. Pero matutuod lang, to be honest. Time and again, matakan lang kamo sa amon ni Goblito itsura namon. You will see us every time na may mga pakigbato. We will be there. Mga kaparian ta, ginambalan sa iban nga mga sekta, mga pari ta, mga aktivista ti. Sino karon? Diba, paring John? Sino karon manindugan? Diba wala? So fight lang ta? Ha? Fight! 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 Ikulong mga kurap! Luya ah! Okay, luwat, ano ka naisinggit natin mga kabataan? Ikulong na yan!
salamat sa inyo kag mabuhay kita tanan. Grabe. Ginapangabay namon paliw magpalapit kita diri sa stage.